open to you the verse of the Bible from the book of John chapter 7, and I would like you to bear with me as you also hold your Bible. From time to time, open tayo ng ibang mga verses for us to understand more. Say amen if you're there. John chapter 7, verse 38. Let's read all together. Ready, go. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of this belly shall flow rivers of living water. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na inyo pong ibigay po sa amin. Lord, salamat from the morning na kayo po'y ginising nyo at iningatan, Panginoon, sa kabila ng maulang panahon. Patuloy niyo po kaming ingatan, Panginoon, at sa gabing ito sa aming pag-aaral po na iyong salita, kayo po ang makita po sa bawat isa. Ako po inyong itago sa inyong likuran at kayo lamang, Panginoon Diyos, ang maluwalhati, Panginoon. Ang iyong pangalan, ang maitaas, ang iyong salita, ang maihayag, Panginoon Diyos. Salamat po muli sa gabing ito. Patawad po, Diyos, sa aming mga kasalanan. At kayo po ang mag-ingat at bigay po ng pagpapala sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Tayo po ay pwede na pong maupo. Okay, so ngayong gabi ay ating pong pag-aaralan ang aklat po ng John, chapter 7, verse 37 to 53. So markahan nyo na po yan, no? Hawakan nyo na yung inyong mga Bible, lagyan nyo ng marka yan, at later on we will open some verses for us to know more and to learn more about the Word of God. Now ito po sa ating pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa aklat po ng John, ay sinabi po ito ng Panginoon dito yung kanyang gustong ipaliwanag po sa mga tao. No, yung salitang living water. No, if we will remember, doon po sa kanyang kinausap dati, I think ito po ay sa John chapter 4. No, yung kinausap niya po yung woman at the well. Na kung saan ay kinausap niya itong woman of the well, at the well, doon po sa verse 13 and verse 14, just follow me in your eyes, in your Bible. Ang sabi ng Bible, Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. But in verse 14, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water, springing up into everlasting life. No, doon po ay pininiwanag ng Panginoon Kristo yung salitang everlasting life. At tinutukoy ng Panginoon yung living water po doon, walang iba kundi siya. No, kaya salamat po sa Panginoon dahil ang bawat isa po sa kwartong ito, by the grace of God, pati yung ating mga kasama po doon no, sa Zoom. No, salamat sa Panginoon dahil mayroong technology no, na kahit ganito. Ayan, andyan po pala si Ma'am Konkon. Siya po ay nasa Ethiopia. Ma'am Konkon, kamusta po ang Ethiopia? Siya po ay nasa po sa bandang Africa. O, kaya kung minsan yung nakita nyo po, meron po siya parang golden, ano pa sa tawag doon? Golden sa ulo. It is binabagay niya po kasi yung kanyang itsura doon po sa culture, ano? Para at least pagka andun siya, pwede talagang mapagkamalan siyang African. Okay, so pag-pray po natin na ang panahon ngayon dahil tuloy-tuloy po yung ulan. Salamat po sa pag-iingat ng Diyos dahil yung ating building by the grace of God. Hindi naman tayo pinapasok pastor ng tubig na pastor. Konti lang, blessing pa rin po. At salamat din po sa Alain dahil hindi na ganun concentrated yung ulan po doon. Hindi po katulad ng karaan, pati loob ng bahay namin binaha din ng tubig. At ngayon, konting challenge lang tayo ngayon. And praise the Lord dahil tayo pa ay mayroong mga lugar na iniingatan ng Panginoon. Sa kabila ng hindi natin alam yung panahon, napakadilim po sa labas. So, we will continue to pray each other para po sa protection ng Panginoon. And Jesus said, yung living water po doon, na sinasabi niya, walang iba kundi siya. No, kaya sabi ng Panginoon, alam mo, pag magkakaroon ka ng itong tubig na ito at iinumin mo ito, ikaw ay hindi na kailanman pa mauuhaw. Kaya nga nung una, nung sinabi nung, if you will go back in John chapter 4, di ba? Sabi nung babae, Sir, gusto ko po magkaroon ng tubig na ito. No, and eventually, as we continue to read John chapter 4, the woman became what? A witness. Doon sa kanyang bayan, sa kanyang pagbaba, sinabi niya, nandoon yung lalaki, eventually, ang tinatawag niyo muna, sir, no? Bandang huli, if you will read that, hindi natin isa-isa kasi yan ay pinag-aralan na nung unang mga Tuesdays. Hanggang sa bandang huli, sinabi niya na, meron doong taong nagsalita na siya yung Kristo. No? Siya yung Misaya. No? Siya yung winitnessan ng Diyos sa simula. If you will see the pattern, Jesus Christ witnessed to the woman, and after that, the woman became a witness. No? Kaya yun ang pattern ng buhay ng Kristiyano. Amen? Ang buhay ng isang Kristiyano, by the way,
welcome sa pagbabalik from Australia. Nakabalik na po sila ang Lumagi Fathers. Dito na po sila sa anong lugar natin, Pastor? Sa tayo. Anong lugar natin, Pastor? Anong lugar natin? Kasi Australia sila eh. Vancouver. Kasi yung kabila, Toronto, Canada isa eh. Okay? So ipinaliwanag ng Diyos at naging bunga yung babae. No, na-witnessan ng Diyos yung babae. Yung babae eventually naging witness. At sinabi niya, from the time na para bang hindi niya kilala ang Panginoon, pero nakita niya na yung taong kausap niya, may sinasabi na hindi kanyang sabihin ng kahit na sino. Except, He is the Christ. Kaya nga after that, naging witness din po siya, sinabi niya. No? Kaya, yan yung pattern, ano? In verse 37, sabi ng Panginoon, the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. Ito po yung binasa natin kanina, Thursday 8, he that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Yung belly po rito, ito yung sabi ng Panginoon, pag binasa nyo yung dictionary ng Bible, is out of his heart. No? Mag-flow po yung rivers of living water. In verse 39, piniliwanag niya, but this spake of he the Spirit which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given. No, remember nung ang Panginoon narito pa, wala pa pong Holy Ghost or the Comforter na nasa atin. Because narito pa ang Panginoon. Nung nag-ascend po siya sa heaven, that's the only time the Comforter descended para makasama natin. Ano yung duty ng Holy Spirit? Para ipaalala sa atin, no, yung mga turo ng Panginoong Kristo. No? Kaya nga siya ay salitang Comforter din. Aside from the Holy Ghost, may pangalan siya na Comforter din. If you will see the Bible, even the Comforter letter, si capital po yan. Because every letter word na big po sa Bible, it means God or referring to God. Okay? So the Holy Ghost was not yet given because that Jesus was not yet glorified. No? I would like you to open your Bible in the book of Isaiah chapter 55 verse 1. No, punta muna tayo sa Old Testament. No? And we all know that Old Testament is all about prophecy. Isaiah chapter 55 verse 1, ang sabi po ng Bible, ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye, buy and eat. Ye come, buy wine and milk without money and without price. No? Ano po ang sabihin nun? Pinakalala ng Diyos sa atin na ang kaligtasan kailanman po ay walang bayan. But we all know, yung kaligtasan po na ibinigay po sa atin, wala pong katumbas yan dahil ibinayad ng Panginoon yung kanyang buhay, yung dugo na umagos po sa cross of Calvary. No, kaya nga, that is free. Sabi nga ng iba, di ba? Oh, okay, free po ang salvation. Pero meron tayong kailangan gawin sa Panginoon. No, kailangan nating ipakita yung ating pagsunod. Yes, free. Wala ka nang binayaran eh. Kaya nga, di ba yung iba, parang yung hindi pa nakakilala sa Panginoon, they want to spend more just to get that salvation. Kasi ang iniisip nila, pag gumawa ng maraming mabuting bagay, naging philanthropist sila, yung, alam mo yun, yung mga tumutulong sa kung saan-saang charity. They're thinking in somewhat way, maaaring ito mag-cause sa kanilang kaligtasan. No. Wala pong cause na katapat para po sa kaligtasan ng kahit na sino. At yun po ay ginawa lamang ng walang iba kundi ng ating Panginoong Kristo. Amen? At yan po ay alam natin in the cross of Calvary. And alam niyo po in verse 40, nagkaroon po ng division doon sa mga Hudyo. No? Over Christ. No, naguguluhan ito mga tao kasi yung taong kausap nila, yes, nagpapakita ng mga miracle, no? Yung kapangyarihan ng Panginoon. But ganun pa man, nagkaroon sila ng division. Many of the people in verse 40, therefore when they heard the saying, said, of a truth, this is the prophet. Nasabi ng propeta ito. Itong ating kausap, propeta ito. In verse 41, others said, this is the Christ. Iba naman, ito'y Kristo. No? Ang anointed na galing sa Ama. But some said, shall Christ come out of Galilee? Dito po siya nagkakaroon ng confusion sa kanang division. Kasi, ang sabi nila, ito'y propeta, na nakita lang Panginoong Kristo. Tapos sabi naman ng iba, ito'y Jesus, ito'y Christ. No? Ang sabi naman ng iba, kaya lang, paano ito magiging propeta? Paano ito magiging Kristo? Galing ito sa Galilee. No? Hindi na maintindihan, no? Na ito ay galing sa Galilee. Bakit ito bakit niya kiniklaim na siya ay ang Kristo? Now, in verse 40, binasa natin, ano?
Many of the people, therefore, when they heard this saying, said, of a truth, this is the prophet. Open your Bible in the book of Matthew chapter 21, verse 11. And the multitude said, this is Jesus, prophet of Nazareth of Galilee. No, bakit po kaya? And we all know, ating pinag-aralan po sa mga nakalipas na mga lessons. No? Kasi ang Nazareth po kasi, according to the Bible, to the history, wala kasi mabuting bagay na pwedeng manggaling out of Nazareth. No? Kaya hindi sila makapaniwala. Dali lang. Nandiyan pa nga, di ba, yung kina-question nila yung, ito ba yung, yung nag-claim na anak ng Diyos? Eh, ang tatay niya, di ba, si Joseph, carpintero. Anak yan ni Mary, may mga kapatid yan. And they can never believe na merong propeta, o Misaya, o Kristo, na manggagaling out of Nazareth. Wala silang makitang mabuting bagay. Okay, later on, I will open to you some verses na kung saan ito po ay patungkol po kay Nathaniel. No, open your Bible in the book of John chapter 1 verse 46. And Nathaniel said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Ang sabi ni Philip? Philip said unto him, come and see. No? Sabi ni Philip, alika sumama ka para makita mo. No, kasi it is the very nature of man, or men, it is the very nature of men na kailangan makita muna natin bago tayo maniwala. No? Kailangan mo nang ipakita bago maniwala. In chapter 52, which later on babasahin po natin, ang verse 52 ng John, they answered and said unto him, art thou also of Galilee? Search and look, for out of Galilee ariseth no prophet. Mamaya babasahin natin yun, no? Yan po ay si Nicodemus yan, na kung saan sinabi ni Nicodemus doon sa mga Hudyo, kasi dumating po yung panahon, uusigin ng Panginoon sa Kristo, no, sa verse 45, later on babasahin po natin, ng mga officers of the Rome, yung mga Sanhedrin, and we all know that Apostle Paul is also a part of the Sanhedrin court. Kaya nga siya isang kumbaga sa isa, he is a law-abiding citizen Tapos isa pa siyang officer. Okay, in verse 41, others said, this is the Christ, but some said, shall Christ come out of Galilee? Hath not the scripture said that Christ cometh of the seed of David, and out of the town of Bethlehem, where David was? Nung ngayon, binabalik nila ngayon yung kasulatan. Sabi nila, di, ang Kristo, o yung tinawag na Messiah, o yung propeta, ay manggagaling dapat sa seed of David. No? Now, in verse 42, I would like you to open some verses in Matthew chapter 1, verse 1. No, ito po yung genealogy, o yung family line. No, bago po dumating ang Messiah, o ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Bible sa Matthew chapter 1, verse 1, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. No? Kung alam lang nila ito, hindi dapat sila magkakaroon ng confusion Kasi iniisip na dapat galing kay David. At hindi nila alam, yes, galing po sa seed of David. Ang Messiah. No? Yan yung minsan na ginagawang ng mga taga rito. Hindi lang taga rito, yung kakagrupo. No? Sabi nila, di ba ang anak ni Abraham, nasa line ni Hagar. Tapos, syempre, masaya sila kasi syempre, yung lahi pa nila, si Ismael, di ba dapat yun ang kiniklaim ninyo o susundan ninyo? Kasi, minsan sabihin nila, di ba nabasa nyo sa Bible nyo na pagpapalain si Ismael? Which is true. Nakita nyo naman bansang ito, talagang mayaman. No? Bumubulwak yung source of income. Hindi na kailangan magpagod. No? Kaya lang nakalimutan nila, if they will read the Bible, ang line na recognize ng Diyos, yung line po kay Isaac. No? Kay Abraham, no? I'm sorry. Abraham, tapos napunta si Ismael, tapos sino yung kasunod? Isaac. Out of Isaac, the 12 tribes of Jacob, and out of Jacob, the 12 tribes of Israel. No? Doon po yung line na sinasabi. No? Although, alam natin sa mga historian, even yung mga nag-aaral ng Bible, na yun ang design ng diablo din para sirain yung line of Messiah. Pero wala namang magagawa kasi ang diablo. Kaya akala niya nung nagsumanga kay Hagar, papunta na rito, sa mga taga rito, para bang pwede nang i-confuse yung mga tao. No, sana po wala pong ma-divide sa mga Kristiyano. No, regarding that belief, regarding that doctrine. Fundamental po yan. No, yung doctrine na yan, na kailangan natin panghawakan. No, na ang line of David is galing po kay Abraham, kay Sarah, kay Isaac, Jacob, and so on and
so forth. Kaya nga, if you will read the Bible, ang kay David po, that is 14 generations, no? Before the Messiah. In Micah chapter 5, verse 2, But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall become forth unto me that is to be ruler in Israel, whom goings forth have been from the old, from everlasting. Continue to read the Bible in Matthew chapter 2, verse 5 to 6. Matthew chapter 2, verse 5 to 6. And they said unto him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. Ano po yun? And thou Bethlehem in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a what? A governor. And shall rule my people Israel. Kaya nga yung mga Hudyo po noong unang panahon, yung mga Israelites, di ba? Hinihintay nila, akala nila political king eh. Kaya hanggang ngayon, yung pa rin hanggang ngayon, yung pa rin ang kanilang pinapanindigan. Political king eh, para bang uupo, magiging ruler. No, yes, but hindi na maintindihan yung pagiging, yung kingship ng Panginoon sa Kristo, that is spiritual. No? Mangunguna sa atin, kaya tinatawag natin siyang King of Kings, Lord of Lords. As we continue in verse 43, so there was a division among the people because of him. No, nadidivide po itong mga taong ito, itong mga taga-Israel na ito, dahil hindi na maintindihan. Sila mismo yung nakukonfuse sila. Kasi ang dami nilang tanong eh. Dali lang, paano ito magiging propeta? Galing ito sa Galilee. Galing ito sa Nazareth. Tapos di ba dapat galing sa seed of David? No, kasi hindi nga nila alam eh. In verse 44, and some of them would have taken him, but no man laid hands on him. In John chapter 7, verse 30, babalik po tayo, patras po tayo, no? Then they sought to take him, but no man laid hands on him. Bakit po? Because his hour was not yet come. May imagine mo, no? Meron silang kapangyarihan sa mundo. Itong mga taong ito, itong mga Romanong ito. They have the authority, yung government nasa kanila. Pero hindi na mahuli si Jesus Christ on that time. Pwede na mahuli eh. Di ba? Ano po ang ibig sabihin? Ano po yung, yung truth na pinapakita sa atin ng Bible? That no matter what happens, always remember, Jesus is in control. Laging may control ang Panginoon. Kahit sa anong bagay. No, ito, pwede namang huli, nakikita nila, nakakasama nila, nangangaral, lahat ng ginagawa, nakikita nila eh. Pero wala man lang, sabi nga, para bang untouchable, ano? Wala naman siyang authority sa mundong ito, no? Kasi merong gobyerno. Pero no man laid hands on him, sabi ng Bible. Kasi kung pinanaman ng Bible sa John chapter 7, verse 30, because his hour was not yet come. Imagine mo talagang ganun po yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga di ba nung gumawa siya ng miracle, di ba? Sabi niya sa kanyang, doon kay Mary, woman, hindi niya pa panahon ito para ma-declare siya, o makilala siya, o makita yung gagawin niya. Hindi pa panahon, merong panahon para sa kanya. Kaya nga nung siya ihuli na, di ba, ng mga sundalo, sabi niya sa mga sundalo, okay lang, sa mga kasama niya, okay lang. Kasi ito na po yung panahon, no? Na siya ay kukunin. No? But this time, nakikita siya, pinagbabalaka siya ng masama, but no man can touch him. Because the Bible says in John chapter 7, verse 30, his hour was not yet come. Okay? Now in verse 45, ito po yung dumating na yung mga officers. Then came the officers of the chief priests and Pharisees, and they said unto them, why have ye not brought him? Tinatanong itong mga officers, bakit hindi nyo kinukuha itong taong ito? The officers answered in verse 46, never man spake like this man. Yung mismo yung mga officers, sila yung mga buhay na mga testimony o buhay na mga testigo. Itong taong ito pala salita, wala pang nakakagawa o wala silang marinig na katulad ng ginagawa ng Panginoon Jesucristo. Sila mismo naaano sila eh. Dali lang, itong taong ito, nakita namin, kasama namin. Pero wala pang nakakagawa ng ginawa ng taong ito. Wala pa nagsasalita ng taong ito. Yung mismong taong ito, wala itong katulad. No, kaya nga in verse 47, then answered them the Pharisees, are you also deceived? No, kasi may mga loyal sa gobyerno eh. May mga loyal sa gobyerno, kailangan panindigan nila yung utos ng gobyerno. Kaya sila mismo nagsasabi tayo lang, are you also deceived? No, mukhang naluloko na rin ba ata kayo ng taong to? No, we will see in that particular verse of the Bible
iba yung kilos talaga ng kapangyarihan ng Panginoon. No, kasi maaaring isipin natin, kung tayo, di ba, siguro kung ikaw ang sundalong, tawag doon, yung loyal ka sa gobyerno, tapos nabasa mo ang story, naku, kung ako nandyan, naku, nahuli ko na yan. O, ako nandyan, nagawan ko na ng ano yan, nagawan ko na yan ng yung pwede kong gawin. No? But this one, sabi ng Bible, then answered them the Pharisees, are you also deceived? In verse 48, have any of the rulers or of the Pharisees believed on him? Kaya nagtatanong nito mga kasama ng apostol lang, meron ba sa inyo mga rulers na naniniwala na rin dito? Ano kaya ang sagot dyan? Sa verse 48. Open your Bible in John chapter 12, verse 42. Ang sabi ng Bible, nevertheless, among the chief rulers, also, many believe on him. Oh, meron nga. No, kasi tatanong sila eh. Have any of the rulers or of the Pharisees believe on him? Sinagot ng Bible? No, meron. In chapter 12 ng John, verse 42, nevertheless, among the chief rulers also, many believe on him. But because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. May mga pag-iingat sila eh. Okay, remember, si Nicodemus, sa John chapter 3, verse 1, di ba? There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Ito na yung tinatanong. Nung ito mga officers na ito. Have any of the rulers of the Pharisees believed on him? Meron na, marami. At isa po dyan si Nicodemus. In John chapter 3, verse 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher, came from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. No? Kaya yung tanong nila sa verse 48, meron na po. No? Sa bagay, pag-aralan mo ang Bible, even iba-ibang lahi, may mga converts eh. No? At bawa, alalahanin nyo, kunyari si Timothy, yung nanay niya, isang Greek. Pero Greek yun na-convert yun. No? Na na-convert siya. Yung nanay ni Timothy. So hindi lang talaga yung walang na-convert. Marami pong na-convert no, nung panahon ng Panginoong Kristo. Kaya lang syempre sila ay nasa gobyernong hawak ng Romano. Sila ay maingat na hindi siguro na ma-confess talaga yung kanilang pananampalataya. Kaya nga si Nicodemus, di ba? Nung siya ay pumunta dahil siya ay isang ruler of the Jews, gabi, no, para wala makakita sa kanya. No? Kasi anong sasabihin sa kanya kapag ka nakita siya? Dahil lang, yung gobyerno natin, tapos ano ka pa? Teacher ka pa. Tapos yung gobyerno natin against sa taong yan, tapos ito ka ngayon. No? Kaya siya ay patago na pupunta sa Panginoong sa Kristo. As we continue in verse 49, but these people who know it not the law are cursed. In verse 50, Nicodemus saith unto them, he that came to Jesus by night, being one of them, yung binasa po natin sa John chapter 1, verse 3. Doth our law judge any man before it hear him, and know what he doeth? Hindi question ngayon ni Nicodemus yung mga kasama niya. Kapwa niya mga Hudyo. No? So, kapwa niya mga Pariseo. No? In verse 52, they answered and said unto him, art thou also of Galilee? No? Kina-question ngayon si dali lang, ikaw ba ay galing din sa Galilee? Kasi maaaring inisip mo na, ito yung nag-sympathizer ito. No? In verse 52, search and look, for out of Galilee ariseth no prophet. No? Kaya nga sabi nila, wala kasing makikitang mabuti dyan sa Galilee. Tapos, siyempre mabanggit, siya ay taga Nazareth. Walang makikita na mabuti po doon sa Nazareth. No, kaya itong mga taong ito, nadi-divide po sila. But we all know, it is according lahat yun. Siyempre, pinahindutan ng Panginoon. No, according to His time, according to His power. And time will come, alam naman ng Panginoon kung kailan talaga yung panahon niya. No? Kaya nga po sa verse 53, yung last verse po natin ngayong gabi. And every man went unto his own house. Nag-iwahiwalay na sila. No? Sana sa ating buhay bilang Kristiyano, no, maiwasan yung ganito, no, yung division na ito. Although itong division na ito, it is natural for them eh. Kasi nga, maraming tanong, no, na hindi na masagot. Hindi na malaman, may mga alam sila na ina-apply nila,
na hindi naman siyempre yun ang katotohanan. No? Kaya nga, ang truth sa lies hindi pwede magsama. Di ba? May truth. Truth is truth. Lies is lies. No? Hindi pwede magsama. Although alam ng Panginoon, yung isip ng mga tao, yung mga murmuring ng tao, ganun pa man, no, patuloy po yung paggawa ng Panginoong Kristo. No, kasi isipin mo rito, napakahirap ata ng kalagayan ng Panginoong Diyos during that time. Imagine mo sa pangangaral mo, sa iyong ministry sa mundong ito, lagi kang sinusundan ng mga critic o critics. No? Andiyan na yung mga Pariseo, andiyan na yung mga Saduceo, no, na sumusunod sa iyo. Pero hindi naman sumusunod lahat sa iyo para makita yung yung miracle mo. O kaya yung gagawin mong mabuti sa tao. Nariyan sila para tingnan palagi yung mga mali. Okay? So, basahin niyo po yung John chapter 7 verse 41. No? Yung ating balikan natin kanina, no? Others said, "This is the Christ," but some said, "Shall Christ come out of Galilee?" No? If you will read the Bible, John chapter 7 verse 37 hanggang 53, yung division po ng tao rito, ng mga Israelites, from verse 40 hanggang verse 44, is because yung kanyang pinanggalingan. No? Alam nila yung ginagawa ay gawain ng propeta. Alam nila yung karakter ng Panginoon, siya yung Kristo. But because of his origin, yung pinanggalingan niya, Nazareth of Galilee, doon nagkaroon ng division yung mga tao. Amen? In John chapter 19 verse 39, balikan natin yung kay Nicodemus. "And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about 100 pound weight." And also yung time po ni Nicodemus din ginawa niya, ito po yung napaka-challenging din. Meron siyang inaanibang grupo, gobyerno, siya ay kilala rin, ruler of the Jews. Pero yung gagawin niya, yung ginawa niya, yung just to know Christ, para siya ay magkaroon ng meeting sa Panginoon sa Kristo, that is very challenging. No? Hindi natin alam kung ano yung pwedeng isipin ng mga tao during that time. Pero meron pong ginawang, alam mo na, tawag na sacrificial step, itong si Nicodemus. Kaya nga yung tanong ng mga tao sa verse 48, "Have any of the rulers of the Pharisees believed on him?" No? Kaya nga ang sagutan dyan, chapter 12, marami po, no, naniniwala o nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Okay, so I hope sa ating short devotion po ngayong gabi, no, that Jesus Christ reveals the living water in verse 37 hanggang verse 39. There was a division among the Israelites, and Jesus was also naging cause noong pong confusion ng mga officers. Siya yung cause ng mga Sanhedrin o the officers of the Rome, no, thinking, dahil lang wala naman pong mabuting manggagaling dyan out of Nazareth, out of Galilee. Nazareth of Galilee. I hope and I pray na ito pong short devotion natin in the book of John chapter 7 ay nagbigay po sa atin ng kahit konting kaalaman o dagdag kaalaman po sa atin ngayong gabi. Tawagin ko po si Pastor Jay.